message karon atong oras is almost quarter to, no? Ang atong oras is 11:14 ug doon ako inubo nga message para sa atong tanan. So, ang title sa atong message mga kaigsunan, yun ang Biblia, steadfast and immovable. So, asa nato na siya mabasa ka ng word nga steadfast and immovable? In 1 Corinthians chapter 15, verse 15. Dayon, Hebrews chapter 3, verse 14. Atong ibasa ni siya. 1 Corinthians 15:58. Kining word nga steadfast and immovable. So, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Ingon ang word, be steadfast. And the next is immovable. Always abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. No? Usay, magbasa rin mo nini sa Binisaya. Usa, mga hinigugma kong igsuon, pagmalikon kanunay, o dili matarog. Kining immovable is dili matarog. Pagmalikon kanunay, o dili matarog. O magmadagayaon sa buhat diha sa Ginoo. Nasayod kita nga atong mga paghago kaniya dili makawang. No? Hebrews chapter 3 verse 14. Another verse meaning word nga steadfast. Sige. Inyong mga Biblia, Hebrews chapter 3 verse 14. Iyon diri, for we have become partakers of Christ if, ang word is if, no? We hold the beginning of our confidence is steadfast to the end. Kining word nga if mga kaigsunan, conditional ni siya. O madawatan nimo ang promise sa Dios kung magmatinog-anon ka. Muna siya if, no? Ingon diri, no? Kay kita, akong ibasa sa Binisaya, kay kita mahimo niya nga malambit. No? Diha kang Kristo, kun ang word is kun ato kayong huptan gikan sa sinugtanan ang atong mga pagtuo alikon hangtod sa katapusan. No? Adto ta, no? No, dito kasi ako di sa explain sa inyo. Kung we have become partakers of Christ, behold, kung atong puktan kayo, no? The beginning of our confidence is steadfast to the end. Dito kasi ang word. Isang dili na ko naka-expound sa inyo. I believe na malikon mo. Na kita mahimong mong malapit diya kang Kristo Jesus kung puktan kayo nato. Kung buktan kayo nato ang atong mga pagsalig, dunay kalikon hangtod sa katapusan. Balik na sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, katong unang chapter, verses nga atong ibasa sa kanina. 1 Corinthians 15. So, akong ibalik pagbansa. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Medyo saba kaya itong palibot. Dili ng sakit ko sa microphone aron madunggan ko ninyo ang akong mensahe mudamat sa inyong tanan nining mga kautuhon karon. Meaning the whole context, meaning 1 Corinthians chapter 15 mga igsoon is ingon ini, no? I-prove ni Paul nga si Jesus namatay o nabanhaw. Kining kung basaw niyo siyang full context sa whole chapter sa 1 Corinthians 15.
i-prove ni Paul, giwali ni Paul nga si Jesus namatay o nabanhaw. Dayon, another nga gi-prove ni Paul nga ang promise ni Jesus nga bisan kadtong mga nangamatay diha kaniya kay dunay pagtuo sa iyang pangalan, doon na usay pagkabanhaw nga mahitabo diha sa katapusang adlaw. Dayon, ikatatlo mga kaigsuonan, kining 1 Corinthians 15, another context nga atong masabtan niini is katong pagkaandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nga mao niya ang rapture nga mahitabo anytime nining naong sayuta. Rapture, nga kaning rapture nga ang mga banha, ang mga nga nangamatay kang Kristo Jesus pagabanhawon sila o katong mga ready unya sa pagbalik ni Ginoong Hesus iyan ang pagkakwaon. Katong mga ready unya sa pagbalik ni Ginoong Hesus iyan ang pagkakwaon sigon sa iyang promise in John 14 nga sa balay sa akong amahan ato ay daghanang lawak. Muadto ako aron mag-andam og dapit alang ninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili nako isulti ninyo. O sa mabuhat na nako kini, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. So, do na say tatlo. Atong i-sum up kining word sa 1 Corinthians chapter 15. Nga si Jesus namatay, dayon nabanhaw siya, dayon doon na say promise nga kadtong mga nangamatay tungod kay dunay pagtuo kaniya iyang pagkabanhawon kay mobalik pud siya sa ikaduhang higayon. Mo nang ang 1 Corinthians 15:58 ingon ang word tungod sa promise ni Jesus. Si Jesus tungod maigsoon, di na sa kabalo mamakak. Kita manggod ining promise allergy ta. Pila kaniya allergy nag-promise? Pila, taas ka mo, medyo allergy na kay ko ng promise, pastor. Kay, dagang may promise ako, nga karong katapusan sa bulan, di abot lang pong sinudanan sa bulan, wala na tuman ang promise. No? Biktima kay ko ng promise, pastor. Mao nung nagka-heartache ko kaning adto. Kay, ipromisean ko niya, pero niya tumana. Pero dili ko ana ang atong buhig nga Ginoo. Dili ingon anak si Jesus. So, pamati sa mo, dili ingon anak si Jesus. Kung mi-promise siya nga mubalik gayud siya. O ang word misulti ka na to, we must be steadfast and we must be immovable. Kinahanglan nga kita dunay kalig-on, kinahanglan nga kita mahimong dili matarog. Tungod anang maong promise ni Jesus, kinahanglan nga kita dunay kalikon, kinahanglan nga kita dili matarog. So kinahanglan na mo maigsoon, daghan patang trials nga experience niya while nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Pero ayaw mong kahadlok anang trials, ayaw mong kahadlok doon ng mga struggles, ayaw mong kahadlok niya ng mga puntod sa problema nga ato niyang i-experience because God has a purpose. Tungod kay ang Dios doon na sa purpose, nabuot niya nga ma-exercise ang imong faith, buot niya nga mag-grow ka in faith, buot niya nga makita nimo ang iyang milagro. Mo na sa purpose. Di ta may mahadlok o sa kamay utang ang atong kinabuhi nasa kamot sa atong buhi nga Dios. Lord, ang akong kinabuhi naa sa imong gamhanang mga kamot. So, ingon ang word, be steadfast and be immovable. No? Masa atong understanding nining word nga steadfast and immovable. Kana bang dili kadali maluya? Mo na say word. Dili kadali maluya, dili kadali mabugnaw. Kay kinahanglan nato ang kainit, kinahanglan nato ang kadasig sa pag-alagad sa Dios. Mo na sa word nga dili be steadfast and immovable. Kung sa gani, ay mong kalimot. Kung sa gani isang steadfast, kung sa isang immovable, nga dili ka daling mabugnaw, dili ka daling maluya. Kung sa pagyod, kung sa understanding nato din ang word, nga dili ka daling maluya, no? Dili ka, no, magmalig-on ka, o dili ka matarog. Kung sa pagilaing understanding nato, nga dili ka dali matintal. Dili ka dali makasala. Dili ka dali makakompromise o sa laktod nga pagkasulti, layo tayo ka sa paggabaksnay. Mo na siya ang word. No? Kung sa ganun siya steadfast, immovable,
Ingon ang pastor namo ang among mensahe kaganina, malig-on ug dili matarog. Usa ni siyang lig-on ug dili matarog. Dili dali maluya, dili dali mapugnaw, dili dali matintal, dili dali makasala. Kabaliktaran sa Christian sa atong time karon. No? Unsay makita nato sa Christian karon sa atong time? Dali mabugnaw. No? Dali maluya. Sa pagyod, dali matintal. Sa pagyod, dali makasala. Kung ang word, nag-encourage na to, you must be steadfast, you must be immovable. Kinahanglan nga dili ka matarog o magmalig-on ka. Mao na siya ang nahitabo karon sa atong kapanahonan. Mao na siya ang nahitabo sa daghanang Christian karon. I don't know sa reason. I don't know kung sa reason. O gani mga kaigsunan, ako diyan sa Ginoo, mao ni akong desire para sa inyo. Ingon nga pastor, mabalikan niya ta sa Ginoo, dili ta nagkamang ba? No? Nagkamang struggle kay sa pag-alagad sa Dios. Kay kanunay nabugnaw, kanunay naluya, kanunay nakatsala, kanunay nakakumit og sala, kanunay kung nagpintal. No? Dili wala mo na sa akong desire nga lig-on ta, dili ta matarog nga inibalik ni Jesus, wala ka nagkamang. Ay mga Christian karon nag-alagad sa Ginoo nagkamang. Ingon si Jesus, sunod mo nako, nagsunod mo tud kang Jesus pero nagkamang. No? Musunod ta kay Jesus nga na ang katig-on ug dili matarog. O akong ibalik pagsulti, mao na akong desire nga makita sa inyo mga kaigsunan ko sa Dios. Aron ready ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Aron magkuyog niya ta uban niya hangtod sa walay katapusan. Aron magkuyog ta uban kang Kristo sa iyang dapit, sa iyang gisaad ni kanato hangtod sa hangtod. Mao na siya akong desire. Kay sugilan ta mo, musulti ko sa inyo tinuod. Tinuod din siyang word nga disqualification. No? Agree ba mo? Na yung mga wali sa uban, nga wa na daw ka-disqualified, ang tanan mo ato naglangit. No? Binuang ito sa yawa. No? Wala na yung ma-disqualified ng mga Kristohanon, dili na sila ngay walihag imperno. Kaya ang tanan mo ato yung langit, mga pagtulunan nga gikan sa yawa. Kaya musulti ko tinuod sa inyo, ang Bible gyud nagsulti nga dunay disqualification. Amen. No? Pagbantay brad, dili ni tapad kay murag ako sa ikuan yung mind. Lingi ay mong tapad, ingwa ay mong wala to pagbantay sis kay dunay disqualification. Sige. Ingna. Pagbantay brad or sis kay dunay disqualification. Ang Bible nagsulti ana, no? In 1 Corinthians chapter 9, familiar kay nato, common kay nato. I discipline my body, no? Because when I preach to other, I myself will be disqualified. No? Nabasa ninyo? Akong gidisiplina ang akong kaugalingon, 1 Corinthians 9:27. O giilalom nako sa pagkontrol sa Ginoo. Mo na say pagkamo. No? Aron sa diha nga ako muwali sa uban, dili ko ako mismo dili ma-disqualify. I myself will not be disqualified. Naagi disqualification. Grasya naman ta karon pastor. Nanatay kagawasan nga moalagad sa Ginoo. Kung sa ingon sa Romans chapter 6 verse 1, do not use no the grace of God aron ka mubuhat o sala. Romans chapter 6 verse 1. Atong ibasa. Aron mga kaigsunan natay Bible karon nga gidala katong dili makadala og Bible, pwede mo mag-Bible na diha sa atong may box. No? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may be abound? Angto basahan to. No? Oh. Kung saan atong ikasulti, no? Magpadayon dita sa sala aron ang grasya magpadayon. And verse 2. Certainly not.
Ayaw gayo. Ayaw gayo. Kaya ang sala, makapa-disqualify. Kaya ang sala, makadala nimo ngadto sa kalautan. Kaya ang sala, mudala nimo ngadto sa kalautan. Mauna siyang tinuod. Tinuod kung ipasaylo na ta. Pero ayaw na gyud sa sala. Manang akatamang gidasig mga kaigsunan. Likayin ninyo ang sala. Likayin ninyo ang buhat na dili maayo. Likayin ninyo ang bisyo. Likayin ninyo ang tanang likayan na makapa-disqualify sa pagbalik sa Ginoo. Sayang atong pagsimba. Sayang ang atong knowledge. Sayang ang atong panahon nga gi-effort para sa Dios. Pagbalik niya disqualified man diay kay nagpadayon sa sala. Kung akong ibalik pagsulti, tinuod kayo ang promise ni Jesus na mubalik siya o mubalik siya sa pagkuha sa iyang mga katawan. Kung nang nag-ingon siya, kinahanglan nga kanang imo babol ikaw, kinahanglan nga steadfast ikaw. Kinahanglan nga ligon ka o kinahanglan nga dili ka matarok. Sige lang na mo. Kaya mag-alagad ka sa Diyos, dunay rules. No? Dunay rules. Kini mo alagad ka sa Ginoo, dunay rules. Kailan mo rules? Mo eskwela ka, dunay rules. Manarbaho ka, dunay rules. Kawan ko na to. Katong mahilig kung tulag basketball na sa rules. Aron di ka ma-disqualify. Wapel ka o mga usaban na siya, dunay rules. No? Ang imong pagkaginikanan, dunay rules. Ang imong pagkaanak, dunay rules. No? Mupangsyon gani ang nanay, tatay silang rules. Mupangsyon ko ang iyang anak sa iyang rules. Nindot ka pamilya. O na siya, nindot ang pamilya. Pero, naagani ko sa magkuhan dito, di mo pangsyon, o nang gubot. No, nakuha ko na ito. Dunay rules. In religion diri. No. Sa atong pagkakristanon, dunay apoy rules. Ngayon mas follow. No. Dunay rules nga imong buhaton. Unsay rules nato mga igsoon as Christian? Unsay rules sa Christian? Basahan niyo ang Biblia, describe in the Narrative. Una say rules. Kinahanglan nga mosulod ka sa sikpit kinahanglan dili sa dapat. Una sa role sa Christian. Nakuha ko na to? Imin ba? Dili sa dapat. Kinahanglan mosulod ka sa sikpit nga dalan. Kung saan siyang sikpit nga dalan, pastor? Mauna siya ang kinabuhi nga matarong ikahimot-an sa Ginoo. Kay kung wala kay rules, usahay pa ka sa sikpit, usahay pa ka sa dapat, disqualified ka. Kaya ang gingharian sa Diyos is righteousness. Basahin mo Romans 14 verse 18. For the kingdom of God is not for eating sa bato, but in righteousness. Sa ingon sa Romans 12, walay pagkabalaan, di mo makakita sa Diyos. Dunay rules. No? Dunay rules na ipalo. No? Salamat sa atong buhay na Diyos. So, kung saan man na mahimutang imobabol, kung saan man na mahimutang steadfast. No? Dito sa kuan, atong oras is almost 12. No? Kung saan man, pastor, na mahimutang steadfast, kung saan man, pastor, na mahimutang imobabol. Kay mo na akong ginasayad para sa inyo. Dili maayo nga, kanunay lang, di makasimba kay nag-away. Di makasimba kay binuangan ng sayawa, to na. Dili steadfast, dili mong babol. No? Dali kayong kuan. No? So, kung saan man, pastor, na kita may mong steadfast, dunay kalikon. Kung saan man, pastor, na kita dili matarong, kay sure biya promise ng Ginoo. Sugilan na mo, ang pag-alagad sa Diyos, seryoso na seryoso magutang. Pinakaseryosong utang sa atong kinabuhi, kining pag-alagad sa atong buhay na Diyos. Mga kayo ng Biblia, oy, kinahanglan nga maglikod ka, kinahanglan nga di ka matarog.
hindi kita mga huyan kayo ng mga Kristiyano, kasimbahon, magkano. Kay huyang man, dilig-diglon. So, saan man, una, kinanglan nato, so that we become steadfast, so that we become immovable. One mga kaisinan is wisdom. No? Ibutang na sa inyong mga copy siguro. We need wisdom. So that we can be steadfast and we can be immovable. Unang gikinanglan is wisdom. Kung saan ako pagkit sa wisdom, pastor, asa ang wisdom? Through sa word sa Ginoo. No? Ang pulong sa Ginoo, muhatag o wisdom. We need wisdom while serving the Lord. No? Kung ako tamong ginasig maigsoon, basagin mo Bible. Tagain ninyo pagbasa ang Bible, 30 minutos, usang adlaw. Ako tamong 30 minutes, Lord, mubasag ko Bible. Or dili, 1 hour. Kay dito ang wisdom. Dito ang wisdom. Kabala mo definition sa wisdom? Ang wisdom daw, you can scale the city. Through wisdom, you can scale the city and bring down the stronghold of that city. Nakabasa mo Proverbs 21 verse 22. Nga, tungod sa imong wisdom, imong makalculate ang syudad kung saan na siya pag-building because of your wisdom. No? Grabe ang wisdom. Nindot kaya ang wisdom. Asa gani ang wisdom, pastor? Through sa word, pasagin mo ang Bible, pasagin mo. Ayaw lang kay basta Christian. No? Sa ganitong kuwan sa una na to, nga di lang kay basta manok, magnuliag yun. Di lang kay basta Christian, na Kristohan, basagin mo Bible. Kung sa ganyan pagbasa sa Bible, it produces wisdom. Dagang Christian doon, wag kay wisdom. Una, asa ang word na imo babol? Asa ang word kay steadfast? Because there is no wisdom. Pila gani? Basa mo Bible 1 hour sa kadlaw. Lord, sayo sa buntag mabasa ko 15 minutes, kamay ra kay na. Pagkaot ko, Lord, mabasa ko 15 minutes. Pagkaapon ko kagabi 15 minutes. I believe, no? Sa pagin mga kaigsunan, ang wisdom mga kaigsunan is better than 10 rulers of the city. Kabasa mo Ecclesiastes chapter 7, na ang wisdom daw, imong makalculate ang syudad, kung saan na siya pagpildi. Kung sa pagyod, ang wisdom, kung sa pagyod, more than, no, stronger than 10 rulers of the city. Ecclesiastes chapter 7, verse 19 na. Na-remember na po. Ecclesiastes chapter 7, verse 19, kayong wisdom. Nakita na to? Ecclesiastes chapter 7, verse 19. Wisdom strengthen the wise more than 10 rulers of the city. Grabe ang wisdom. Grabe ang ipik. Strengthen the wise. Ang wisdom, hatag siyang kusog ni mo more than 10 rulers of the city. Sa'yo ka ng 10 rulers, consider na siya king. Pulo mo ka mo king, wala mo wisdom, pildi lang yapon mo. No? Sa una mong good, kinahanglag king, sa atong karon presidente. Atong presidente, ang puno kayo. No? Kaya di mo makita ang word na wisdom, di mo makita ang word na leadership. Ang puno kayo. So, more than 10 rulers of the city mo na siyang wisdom. Halos ata magkaroon ng wisdom, you need the word, you need to read the word of God. Kinahanglang basa mo, ako tagit mong ginasik. Then, basa ba nga, Lord, open my spiritual understanding. While I reading your word, open my spiritual understanding. You know, sa diyan na mabasa ko sa imong pulong, please open my spiritual understanding. Dili kay murag comics. Kay nagdali. Anong, i-keep focus ba, no? Pila niyo kabasa sa Proverbs chapter 4:20. Sige. Basa na itong Proverbs 4 verse 20.
chapter 4, verse 20. Proverbs, my son, give attention to my words. Kailan mo attention? Ha? Hello? Amen ba? Amen? No? Kining word ng attention. My son, give attention to my words, incline your ear to my saying. Bilang yung kasabot kining word ng attention. Kining word ng attention, another word sa attention is focus. Pili ba kayo, nagbasa kag Bible, ang katunga sa imong una-una, mga niya kong baton. Kung man akong basa, focus. Sige, nagbasa sa pulo, sige no, we cannot get wisdom because we don't have a focus. Wala tayo focus. I-focus sa, kalimti sa to, i-focus sa. Mindot kayo. Mga kaigsunan, gusto ka pagi, mahimot ang steadfast, mahimot ang immovable. We must have a wisdom. You need to read the word of God. Masabi ninyo. Hindi lang kay basta Kristo anong ta. Lord, sugod karon ako tang pinasig. I promise nga mubasa na ko sa imong pulo 5 times a day. With focus, attention to my word. Attention. Focus. Ipasa nimo with an open mind, with an open heart, no? From the revelation sa Ginoo. Gikan niya itong mga pagpadayag sa Ginoo. Daghan man tang ikamisiyan, no? Sanday lang sana. Masa sa pulong sa Ginoo. Kung saan nga mahimot ang imobabol, dili kay kuhiton sa yawa, ikpot na yun. No? Kailan mo ikpot sa Ilonggo? Nakibot. No? Kapon nga ni sa yawa, nakibot na yun. Wala gyud kalig-on, wala gyud ang word na steadfast, wala gyud ang imobabol. No? Kung saan man nato pag-abot sa in, hold fast the confession of your confidence. No? Steadfast to the end. Asa man ang word nga in? Nga, nakibot ka na kanunay. Ginatandog ka na kanunay. Tinuangan na ka kanunay sa yawa. Dili ka steadfast, di kayo mobabol. No? So, how can be, or usaon ako, mahimong kong steadfast, mahimong kong immovable, you need a wisdom from God. No? Kinahanglan, basa mo Bible mga kaigsunan. Dili lang biligi, ako'y balik pagsulti. Dili lang basta Christian, tinuod yun nga Christian. Sa kanya ang Bible, ang pulong sa Ginoo is pagkaon sa atong espiritu. No? Taas-taas ang muling soon, upat ang muling kabuok, dili na akong paspasan pa. Kay ako nagyansak sa inyo karon, was out me. Ako ni siyang ipadayon this coming Sunday. So, only, I believe, kasatisfy na mo. How to become immovable, how to become steadfast. You need a wisdom from God through the Word. Read the Word with focus, with attention. Kung sa gani ang wisdom, stronger than 10 city, 10 rulers of the city. No? Kung sa gani ang wisdom, you can skip the city and bring down the stronghold. Grabe ang wisdom, no? Mo'y paagi ang stronghold sa bibig mapulaan, mo'y paagi ang mapil, di mo ang yawa. Ano siya? Wisdom. No? Salamat sa ato. Buhay na Diyos. Next, ako ni Sanggi Palayon. Is coming Sunday. Salamat sa atong buhay nga Dios. Ako tamong idasig mga igsoon. Padayon mo share sa word. Sangyawin ninyo inyong mga kauban sa balay, inyong mga parente. So, nindot kayo kay Naamo na sa purpose sa Diyos, nganong giluwas ka. Nganong gipili ka, nganong giluwas ka, nganong gipili ka. Mao na ang purpose sa Diyos. Una, makadawat kag kaluwasan. Ikaduha, gamiton kaniya for the salvation of others. Alang sa kaluwasan sa iba. Sulti mo. Sulti mo. Ay mo kaulaw. Sulti si Jesus nga Ginoo magluluwas, hapit na siya mubalik. Ang sulti ay mo kaulaw. Usa na ingon ang Biblia nga ang atong life ba nagdim,
ang atong light is dimming. Tungkol kay natay kay gayunan nga masulti, wa kami sulti. Sultigin mo. Kahit diri sa simbahan, itong mga masultihan ninyo, no? Kalipay ko kang kasel, sa classmate ron. No? Isa pag nakadala ninyo kuan. Malimba ta, kay maandam na sa pagbalik sa sulti mo, kay mo na siya. Usa, nabamoy kuan anang ay ba, how can I fulfill my purpose? How can I fulfill the purpose of the Lord? No? Kung na say purpose, dagang mga tao, nangamatay na lang, mga Christian, nangamatay na lang, wala nila na-fulfill ang purpose ni Lord silang kinabuhi. Kung say purpose, by telling people about the coming of Jesus, ako itong ilasi, nangamatay na lang, wala fulfill. Simple lang kayo. Go and preach the gospel. No? Salamat sa ito, buhay ka ginawang Adto tas pagpanindog. Atong mo pray tag kuan dayon dunay kid nga i-offer in prayer, back up mo ha in prayer. Isulat lang ang name, dog. Isulat lang ang complete name. Diri dayon. Dunay pangutana. Mga unsa mang idara kini bata ihalad in prayer. No? So sa ato karon kining bata dili angay bautismuhan. Ang bata i-dedicate in prayer or dedication. Mo ni atong buhaton karon. Unsa mang idara sa panahon ni Jesus kani during their 8 days old, no? Walos na kaadlaw i-offer nila sa Ginoo. And sa ato karon, depende sa atong availability, kano sa nato i-offer ang atong mga anak. Sige ato ta sa pag-pray. Tunay mo sa kaso. Ginoo ikaw higugma. Ginoo ikaw higugma. Tunay Ipangita inyong ko hinahanglan ko ang matamis mong presensya. Karon pa na ugan, luya na ako sa imong pagkapos. Tatapos sa daming pintuan ka, kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, katagbawan, labaw sa tanan, hingpit ka kalibay, matagal naman. Pinoong Diyos na ipaibiin sa imong kamahayo, kanunay minimo nga gipuno sa imong pagpamuhan, di-allow ma-experience ang imong gahom, bisan ang ganin sa imong panigbahon karon. Salamat sa imong pagkamatinud-anon, sa imong unfailing love nga ni kanamo ingon ng imong mga katawan. Prayer nako sa tanang mga kaigsunan, especially ning tibok semana, ang Holy Spirit mupuno sila kasing-kasing una-una ug gani mutabang kanila nga kadto lamang matarong makapalipay ni mga mabuhat mo ilang mabuhat mutabang sa manag-usan nga dili may makasala ug kanunay may prepare sa pagbalik ni Ginoong Hesus. O prayer nako imong mga lagad nga ikaw Ginoong Dios padayon og bless mga kaigsunan sa ilang mga panginahanglanon doon na kay pagtagbo niini sa ilang mga pag-ampun taon katubag. Kuman niya sa among philosophy emails muli ni ang imong kalinaw padayon nga magalukob sa among unang kasing-kasing in Jesus name. Amen. So, padayon sa akong magtindog kay Natay Mat Ayope in prayer. Dayon, sa dili pa, no, welcome sa Kuan ni Jaser, sa Travis. You're welcome. Pagdala mo mga bisita, mga kaigsunan, napagdala mo.